Sa Cordillera, ang fruit production ay isang masiglang industriya dahil sa mainam na klima ng rehiyon na angkop para sa produksyon ng mga prutas gaya ng strawberry at citrus. Ito ay isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga magsasaka sa Cordillera. Sa kasalukuyan, itinataguyod ang organikong pamamaraan para sa ligtas na produksyon ng mga prutas. Ang isang malaking problema na nakakaapekto sa kalidad at ani ng strawberry at citrus ay ang mga peste. Hindi ipinapayo sa mga magsasaka ang paggamit ng mga kemikal dahil sa masamang epekto nito. Isinusulong ang integrated pest management na ipinahihintulot ang paggamit ng mas ligtas o di kaya herbal na pestisidyo kasabay ang iba't ibang natural na pamamaraan sa pagkontrol ng peste. Subalit minsan, patuloy ang impestasyon o matindi ang pagkasira na dulot ng mga peste. Ang Bureau of Plant Industry, Baguio National Crop Research, Development and Production Support Center ay gumawa ng isang proyekto, Evaluation of Pest Management Strategies for Organic Strawberry and Citrus Production in the Cordillera, upang hindi mapilitan ang mga farmers na gumamit ng chemical pesticides dahil masama sa kalusugan ng mga consumers. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng Bureau of Agricultural Research. Nag-start pa ang proyekto ng June 2013 hanggang July 2015. Ang primary na layunin ng proyekto is maghanap ng mga iba't ibang estratehiya na pwedeng makapag-control ng mga peste na umaatake sa strawberry at citrus. Bali, 3 main activities ang ginawa or 3 studies ito. Ang una is yung paggamit ng Metarhizium anisopliae at Beauveria bassiana. Ito ay 2 klase ng amag na ginagamit na yung sinasabing biological control agent para pa sa pagpuksa ng mga insekto na kumakain sa mga tanim. So hindi lang sa strawberry at citrus, kundi pwede rin sa mga ibang tanim na kinakain ng mga peste. Dito sa proyekto na ginawa namin sa citrus at strawberry, bali ang itong amag na ito ay ginamit sa white grubs ng snout beetle. Kasi yung white grubs, siya yung parang larva ng snout beetle na kinakain yung roots ng mga strawberry at citrus. Kaya dito ginamit yung amag na 2 ito. Pag yung ginagamit yung amag na ito kung ang pupuksain natin ay white grubs, sa lupa na lang natin nilalagay. So, bago tayo magtatanim ng strawberry at citrus, nilalagay muna sa lupa, tapos hinahalo para mas epektibo. Mag-stay muna ng 1 week bago tataniman para makapag-spread yung amag bago tataniman para may protection yung tanim. Pag nakatanim na, ang hirap kasing i-mix yung amag na may tanim na, kaya pwedeng ihalo sa tubig. Yung isang bag na 300 grams, ihahalo sa 10 liters na tubig. So pwede nang idilig, parang follow-up application doon sa nilalagay sa lupa bago magtatanim. Sa project, dito lang sa station namin ginawa, kasi 2 years lang to. At ang fruit trees at citrus kasi is halos annual, 1 year halos lang ang isang cropping. Kaya dito lang sa station ginawa. Based doon sa resulta ng research is, although hindi 100% na nakokontrol kasi nga hindi naman ito chemical, pero sobrang significant na mababa yung populasyon compared doon sa hindi nalagyan ng amag. So tolerable siya at hahaluan ng ibang practices, kaya epektibo siya kaysa gumagamit ng chemical na nilalagay din sa lupa. Ito na kasi andun na sa lupa, dadagdagan na lang.
Sa tagal naman na ginagamit sa ibang tanim gaya ng mga mais, sa coconut, tapos sa tagal din ng mga nagtatrabaho na nagpo-produce dito masasabi namang ligtas siya sa tao saka sa mga tanim. Ang pangalawang main activity namin is tungkol din sa mites kasi dalawa ang problema ng strawberry at citrus. Sa proyekto na ito, bali ang isang tinarget natin is white grub sa ugat. Tapos doon naman sa dahon ng strawberry at citrus is yung mites. Kaya yung pangalawang main na activity is tinignan namin kung anong pwedeng magamit. So, tinry namin yung oil, agricultural oil spray, saka wood vinegar or yung tinatawag ng mga magsasaka dito na mas alam nila sa term na mokosako. Sa pag-promote ng organic production, marami ng pinoproduce or pinopromote na oil na talagang pang-agrikultura. Bali, yung available na oil dito sa Cordillera, yun yung ginamit namin. Meron yung isang mineral oil tapos yung vegetable oil. So yun yung nabibili dito sa lokalidad at yun na lang yung kinuha namin at ini-apply namin, ini-spray namin sa citrus at strawberry. Ang wood vinegar, common na ito sa alam na ng mga organic practitioners dito. Ito yung produkto na pag sinusunog nila ang kahoy o ang mga kawayan, parang may distillation process. Pag tinatrap nila yung usok nung sinusunog nila, yun na yung kinukuha at yun na yung magiging vinegar, wood vinegar. May proseso pa itong i-ferment before nagagamitin. Doon sa vinegar, gumamit kami ng 1 to 2 tablespoon per liter kasi pag nasobrahan, pwedeng makasunog. Kasi vinegar or suka kasi rin ito. Doon sa resulta, halos yung population ng mites ang sobrang mababa compared doon sa walang nilagay. Tapos, ang itsura nung dahon, maganda yung dahon samantala yung purong naatake ng mataas ang populasyon ng mites, halos maninilaw na. Kaya makikita yung diferensya. Pag sa strawberry, may epekto doon sa prutas, maliliit yung prutas pag sobrang maraming population ng mites. Pag inisprehan mo, maganda yung kalidad ng dahon at prutas. Dahil bumababa yung population ng mites, ang sekreto lang dito, mas maagang pag-apply sa mababang population. Hindi natin hintayin tumaas masyado yung population bago mag-apply para hindi linggo-linggo yung pag-apply. Pag mataas na masyado talaga yung population, pwedeng 3 linggo-linggo. Pero pag makikita na nating patay na sila at mababa na, pwede namang every 2 weeks. Hindi kalendar na weekly ang spraying. Sa citrus, ang ginawa ko kasi is doon lang sa nursery, hindi doon sa fruiting. Dito sa nursery, mites kasi rin ang problema. Kaya kung mataas ang population ng mites, kahit 1 taon, hindi sila lumalaki, kaya matagal mo silang dudugtungan. Pero kung maganda yung pag-control mo ng mites gamit yung mineral oil or yung mokosako, 5 to 6 months, malaki na sila, pwede mo nang dugtungan. Mas mabilis ang paglaki pag nakokontrol ka agad yung mites. Ang ang isang main na activity, yung last is yung paggamit ng mga sinasabi nating botanicals. Kasi nga sa organic production, pinupromote natin ang mga natural na pagkontrol ng mga peste. Kung ano yung ginagamit ng mga ibang organic practitioners sa mga gulay, yun din yung kinuha namin. So may FFJ kasi yun yung common. Yung FFJ, yung sinasabi nilang fermented plant juice. Tapos yung FFJ is fermented fruit juice. Itong botanicals nakasama ang FPJ at FFJ ay sa mites din.
Gumamit tayo ng luya, gumamit tayo ng sili at mga onions. Lahat po naman nung tinry natin na botanicals, pag i-compare doon sa control plants, mas mababa yung populasyon. Kaya lang, ang pinaka-epektibo is yung mula sa sili at sumusunod yun dun sa luya. Mababa ang populasyon, maganda yung paglaki ng tanim at dahil ang strawberry is 1 year lang, nakuha natin ang epekto sa prutas. Makikita natin na ang prutas is malalaki, tapos mas maraming bunga ang isang puno. Samantalang kung hindi mo siya isprehan, lumiliit, kumukonti pa ang prutas. Nung matapos yung project, ang isang ginawa namin is yung kung may mga seminars or training, so kung paano i-prepare yung mga botanicals, paano i-mix, yun. Tapos gumawa rin kami ng mga IEC materials, so meron kaming 2 nung matapos na yung project tungkol sa mites. In-integrate natin lahat yung nakita nating pinaka-epektibong estratehiya at meron din sa snout beetle. May mga pumupunta ring farmers, so pinapakita natin ang epekto sa aktual na tanim at binibigyan din siya ng mga IEC materials na ganito. Sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na dito sa Cordillera na nagtatanim ng strawberry at citrus, hinikayat po namin kayo na mag-organic production para maiwasan po ang paggamit ng chemical na pestisido kasi alam natin na ito'y nakakasira sa kapaligiran at sa kalusugan. Nawa ang mga farmers ay i-apply ang resulta ng project na ito. Kung kayo po ay interesado or may katanungan, pwede nyo kaming kontakin sa number na ito, 445-9084, or bumisita sa aming tanggapan dito sa Gisad, Baguio City. Bukod sa seminars, pwede naman kaming pumunta rin sa mga farms nyo kung may problema kayo sa citrus at saka strawberry. Sa research naman is hindi naman tayo dapat huminto. Dapat is tuloy-tuloy ang pananaliksik ng mga bagong paraan. Ang Baguio National Crop Research, Development and Production Support Center ay patuloy na gumagawa ng research para matugunan ang mga problema ng mga farmers or magsasaka lalo na dito sa rehiyon ng Cordillera. Sa Cordillera, ang fruit production ay isang masiglang industriya dahil sa mainam na klima ng rehiyon na angkop para sa produksyon ng mga prutas gaya ng strawberry at citrus. Ito ay isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga magsasaka sa Cordillera. Sa kasalukuyan, itinataguyod ang organikong pamamaraan para sa ligtas na produksyon ng mga prutas. Ang isang malaking problema na nakakaapekto sa kalidad at ani ng strawberry at citrus ay ang mga peste. Hindi ipinapayo sa mga magsasaka ang paggamit ng mga kemikal dahil sa masamang epekto nito. Isinusulong ang integrated pest management na ipinahihintulot ang paggamit ng mas ligtas o di kaya herbal na pestisidyo kasabay ang iba't ibang natural na pamamaraan sa pagkontrol ng peste. Subalit minsan, patuloy ang impestasyon o matindi ang pagkasira na dulot ng mga peste. Ang Bureau of Plant Industry, Baguio National Crop Research, Development and Production Support Center ay gumawa ng isang proyekto, Evaluation of Pest Management Strategies for Organic Strawberry and Citrus Production in the Cordillera.
upang hindi mapilitan ang mga farmers na gumamit ng chemical pesticides dahil masama sa kalusugan ng mga consumers. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng Bureau of Agricultural Research. Andito tayo ngayon sa Bureau of Plant Industry at gusto naming ituturo kung paano ang pag-produce ng citrus planting materials na sunod sa organikong pamamaraan ng pagpapatubo at pagpaparami. Ang una nating gagawin ay kung paano piniprepare yung mga lupa kung saan natin tataniman ng citrus rootstock na siyang umpisa nating itatanim. Pag minix natin yung lupa na gagamitin natin, magmix tayo ng isang parte ng lupa sa rice hull at sa mushroom compost or kahit anong compost na pwede natin gamitin para maganda at mabuhaghag yung lupa na natin ay transplant yung seedling. So, mix natin, kukuha tayo ng rice hull. Mix natin sa lupa para maganda yung lupa at mas madaling tumubo yung seedlings natin. Sa compost naman, pwedeng kahit anong compost na ginagamit natin sa ibang tanim natin, yun din ang pwede nating gagamitin na imimix natin para maganda. So, ihalo nating mabuti bago natin ilalagay sa plastic bags. So pag natapos ng nahalo, pwede na nating ilagay sa plastic bag. So, ito yung plastic bag na pwedeng gamitin. May butas na siya, naka-ready na siya. So, yung mixture natin, pwede na nating ilagay. So, pag nakapagpat na tayo, dadalhin natin sa lugar kung saan na tayo pwedeng magtatanim, kung saan na natin papalakihin hanggang sa ilalabas natin sa nursery. So, pagkatapos nating ilagay sa plastic bag yung media na gagamitin natin, hakutin na natin at ilagay natin sa paglagyan na natin. Tapos bago tayo mag-transplant, kailangang diligan natin ng maigi kasi kung tuyong-tuyo yung lupa na ginamit natin, kailangang basa para maganda yung pag-transplant natin. So makikita natin, basa na siya. Pero sa citrus, may problema kasi tayo ng white grubs, yung peste no kumakain sa ugat. Kaya bago natin i-transplant ang ating citrus rootstock ay pwede nating lagyan muna ng metarhizium. Ito ay isang amag na pwedeng pang-control sa white grubs na siyang kumakain sa ugat ng mga citrus. So ilalagay natin dito. Pero bago natin bubuksan, kasi ito ay isang klase ng amag, dapat gumamit tayo ng mask bago natin i-mix sa tubig. So, buksan natin ito at ilagay natin sa 10 litrong tubig. Pwede tayong gumamit ng gloves or pwede naman tayong gumamit ng stick na siyang panghalo natin para maalis yung amag doon sa crack corn na siyang ginamit natin na substrate para mahugasan. Ganito natin para maalis yung amag, mapunta doon sa tubig kasi ididilig natin. Pag nahalo na natin ng maigi, para mas madali nating idilig dito sa plastic bags, i-transfer natin sa lagadera. Para madali nating idilig.
So pag nalagay na natin sa lagadera yung mixtures, didilig na lang natin. So pagkadilig natin, pwede na tayong mag-transplant ng rootstock. So ang gawin natin, bago natin i-transplant, dapat tignan natin na ang ugat ay piliin natin yung seedlings. May mga seedlings na nag-curl yung mga roots niya. So, alisin natin yon, hindi natin isasama. Kasi pag tinanim din natin yon, hindi rin siya lalaki. Ang pag-transplant natin, pwede tayong kumuha ng stick, parang butasan natin yung plastic bag, tapos ilagay natin yung seedlings. Ito, so lalagay natin. So, kailangang diretso yung ugat kasi kahit pinili natin ang maganda kung sa pagtatanim is hindi rin diretso, parehas din yon. Basta kailangang yung ugat is hanggang dun sa lupa, makuveran hanggang ganito. Pwede naman nating kahit malalim yung pagkatusok natin, para pwede nating hilain ng ganito. So pagkatapos nating i-transplant ang ating citrus rootstock, tuloy-tuloy po nating i-maintain para mas madali siyang lumaki at mas madali siya nating dugtungan. Sa pag-maintain, ang isang pangunahing gagawin natin is yung pagdidilig. Importante ito kasi para hindi matuyo at madaling lumaki ang tanim. Ang pagdidilig pwede nating gagawin 2 o 3 beses isang linggo, depende sa lupa natin. So, pwede nating titignan yung lupa natin kung tuyo, pwede nating 3 times a week. Pero kung maganda naman yung pagdidilig at hindi mainit, pwede siyang 2 times a week. Aside sa pagdidilig, kailangan din nating i-fertilize, abunuhan natin. So, sa organic kong pamamaraan, marami tayong pwedeng gamitin. Meron tayong mga na-compost na pwede nating ilagay sa lupa. Meron din tayong organic fertilizer na pwede nating idilig or i-spray sa ating tanim. So yun ang isang pinaka-importante pang-maintain natin sa seedlings natin. Kung sa peste naman at sa insekto, kailangan din nating mag-spray kasi ang pangunahing problema natin sa citrus nursery is yung white grub saka yung mites. Doon sa bago tayo mag-transplant ng seedlings, nag-apply tayo ng metarhizium, pero dapat hindi lang minsan na mag-apply tayo ng metarhizium, pwede ring after 1 month at every month na nating didiligan. Parehas nung ginawa natin bago tayo nag-transplant, idilig din natin yung metarhizium. Yun para makontrol na tuloy-tuloy yung white grubs. Sa mites naman at sa mga aphids na makikita natin dito sa murang dahon ng mga citrus seedlings, meron tayong pwedeng gamitin na pang-control. Depende kung ano ang nasa atin at anong kaya nating i-prepare. Meron tayong oil. Ang isang klase ng oil na ginagamit din sa citrus at sa mga prutas yung mineral oil. Ito ay pag ginamit natin, ang gamitin nating panghalo is 1 to 1.5% doon sa volume ng tubig na gagamitin natin. Kung makikita natin mura yung mga ugat, yung mga dahon ng citrus natin, pwedeng 1%. Pero kung yung medyo matigas na yung dahon at masyadong marami yung populasyon ng mites, pwede nating gamitin yon 1.5% na concentration. Ang isa ring pwedeng gamitin na siyang available dito sa Cordillera ay mukusako, tawag ng mga magsasaka natin, or yung wood vinegar. So ito available dito sa Cordillera, may mga nagpo-produce na farmers. So sa 1 litrong tubig, pwede nating ihalo ang
2 kutsara hanggang 3 kutsara ng mokusako or wood vinegar, tapos spray din natin. So kung makikita nyo, kung halos sa pang mites, talagang dahil sa dahon siya kumakain yung mites, white flies. So ang paggamit natin ng mga organikong pamaraan is spray dito sa dahon. Ang isa rin na pwedeng gamitin is yung sili. Pwede nating gamitin, i-spray, didikdikin din natin or i-blender kung ano yung pwede nating gawin, ihalo sa tubig. Tapos pag pinipiga natin, kukuha tayo ng 2 hanggang 3 kutsara, ihalo natin sa tubig, sa 1 litrong tubig. Ganito na yung parang regular na maintenance natin, kasi yung oil din, pwede ring kontrolin yung mga fungal na diseases ng citrus, yung powdery mildew, yung mga leaf spot, pwede ring i-control ng oil or yung mineral oil na gagawin natin or gagamitin natin. So, meron lang tayong dapat tandaan na pag ginamit natin, i-spray natin, kailangang umaga or sa hapon natin i-spray para maiwasan natin yung posibleng masunog yung ating tanim. Kasi ito kung mainit na mainit at mataas ang temperatura, pwedeng masusunog kasi yung mga murang dahon. Di bali dito sa matanda, pero ang iniwasan natin yung pwedeng pagkasunog dito sa sinasabi nating murang dahon o yung top shoots niya. So, ito yung mga maintenance na pwede nating gamitin hanggang 3 to 4 months na pwede nating hanggang pwede na natin siyang dugtungan ng variety na gusto natin. After 3 to 4 months, makikita rin natin ganito na ang itsura ng seedlings natin, ganito na kalaki at medyo makikita nating malaki rin yung pinakapuno niya, pwede na natin itong dugtungan. Ang pagdugtong natin sa Bureau of Plant Industry, may bago tayong ni-develop na teknolohiya, kasi yung old nating ginagamit na budding is pupunta ng 7 to 8 months. Pero ang ginagamit ng ating expert na propagator dito sa Bureau of Plant Industry, yung side grafting. So sa side grafting, nakapili na tayo ng seedlings na ganito, kukuha tayo ng buds. At sa side grafting kasi, pinuputol natin yung rootstock at idudugtong natin yung 1, 2 hanggang 3 bud. So, idudugtong natin, tapos para hindi matuyo kaagad, dapat lagyan natin ng plastic para siya pang mag-maintain ng moisture at hindi kaagad matutuyo yung dinugtong natin. So, i-check natin, pwede nating i-maintain ito hanggang 2 to 3 weeks para makita natin kung tumubo na yung dinugtong natin. So, makikita naman natin kung tumubo na. Pag i-check natin, inaalis natin yung plastic, andito na, makikita natin na tumubo na yung dinugtong natin. So, ganito, pwede na nating talagang alisin yung plastic para maganda yung pagtubo nung dinugtong natin. So, ito, tuloy-tuloy pa nating i-maintain. So, kung anong ginawa natin sa pagpapalaki ng ating rootstock hanggang madugtungan, yun din yung gagawin natin. At kung maganda yung pag-aalaga natin hanggang 3 to 4 months, pagkadugtong, meron na tayong ganito na pwede nang itanim sa field. So, kailangan nating sundan yung tamang pagtatanim ng mga prutas. So, kailangan natin yung magandang land preparation. So, piliin natin yung lugar kung saan natin pwedeng itanim. Ang matamis na citrus ay gustong-gusto yung kung pwede buong araw na naiinitan. So, kung mayroon tayong area na ganun, yun yung titignan natin. So, ang planting distance, depende sa variety, is pwedeng 4 to 5
meters between hills at 4 meters din between rows. So, huhukayin natin yung kung saan natin itatanim. Kung matigas yung lupa, mas magandang, mas malalim at mas malawak yung bubutasan natin. Pero kung maganda, pwede namang 50 by 50 centimeters yung pwede nating hukayin para ilagay natin itatanim natin ito. So, bago natin itatanim, maglalagay tayo ng compost. Doon, ihahalo doon sa lupa, ilalagay doon sa butas. Tapos, ito na yung bago natin itanim. So, alisin natin itong plastic bags. At kung sakaling may ugat dito na nag-curl, bago natin tatanim doon sa butas na hinukay natin, puputulin natin. Kasi, pag hindi natin alisin yung ugat na nag-curl, hindi siya lalaki. Ang importante nating tignan is yung watering din, fertilizer application, tapos maintenance din ng peste. Kung ano yung pamamaraang ginagawa nating pang-control ng peste dito sa nursery, yun ang pwede rin nating gamitin sa field kasi yun ang mga pwedeng gamitin na pang-control. Pag may mga problema naman tayo sa diseases, meron tayong mga available na biofungicides na pwedeng pang-control sa mga diseases. Pero pwede pa rin yung mineral oil, yung vegetable oil. Kasi ang citrus tatagal hanggang ilang taon. Pero kung hindi natin inalagaan, kahit hanggang 5 taon, hindi yan mamumunga. So, ang pagganda ng ani ay nasa pag-aalaga din natin. Sa ating mga magsasaka o kung sino man ang interesado tungkol sa pagpapalaki at pagpapadami ng citrus, pwede po kayong pumunta dito sa Bureau of Plant Industry, dito sa Baguio National Crop Research, Development and Production Support Center, dito sa Gisad, Baguio City. Pwede nyo pong kontakin ang aming Center Chief na si Dr. Jesus Asporia, or pwede rin naman kayong diretsong bumisita dito sa aming opisina.